Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na issue tungkol dito kay XRP at kung bakit po sinasabi ng ilang eksperto na huwag tayong umasa na biglang sasabog ang presyo ng XRP kahit matapos pa ang matagal na laban nito kontra sa US SEC. Marami sa atin ang umaasang kapag tapos na ang kaso, diretsyong to the moon na ang presyo. Pero ayon po sa ilang crypto analyst, tapos na raw ang party bago pa man magsimula ang tunay na celebration. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano ba talaga ang nangyayari dito sa kaso ni Ripple at SEC. Ayan. Matagal na pong may laban itong si Ripple laban sa SEC o Securities and Exchange Commission ng Amerika or US. Ang SEC ay nagsampa po ng kaso laban kay Ripple dahil umano sa illegal na pagbebenta ng securities gamit si XRP. Ngunit ngayon, tila patapos na ang laban. Ayon po sa mga legal filings, parehong kampo. Yan po ang SEC at Ripple ang humiling ng 2 buwang tigil litigation para ayusin ang mga terms ng kanilang settlement. Kung magkakasundo sila, magsasubmit po sila ng formal na motion sa korte para isara ang kaso. Kapag nangyari ito, mawawala na ang malaking legal na balakid kay XRP. Kaya naman, natural lang na maraming investors ang nag-isip na kapag natapos po ang kaso ay sasabog ang presyo ni XRP. Ngayon ay bakit may sinasabi ang ilang eksperto na hindi tataas bigla ang presyo ng XRP kahit matapos ang kaso? Ayan. Ayon po sa isang sikat na XRP analyst na kilala po sa tawag bilang All Things Crypto. Ayan, ayon po sa kanya ay tapos na raw ang mainit na rally ng presyo na inasahan ng marami. Ibig sabihin ay nauna na ang hype kaysa sa aktwal na resulta ng kaso. Yan, kung naalala nyo, nitong nanalo si Pangulong Donald Trump at nagkaroon po ng panibagong expectation sa crypto market. Yan po ay noong January 20, biglang sumipa po ang presyo ng XRP mula sa presyong 0.50. Yan, paakyat sa multi-year high nito na nasa presyong $3.34. Yan, tumaas po ng 569%. Pero pagkatapos nito ay unti-unting bumagsak muli ang presyo kahit na may magandang balita tungkol sa kaso. Kaya ibig sabihin ay nauna na po ang market na mag-react sa balita kahit hindi pa ito official. Ito ang tinatawag po na buy the rumor, sell the news scenario, kung saan ay tumataas po ang presyo base sa mga inaasahang mangyayari, pero bumabagsak ito kapag ang balita ay naging opisyal na. Ayan. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si XRP na tumaas ang kanyang presyo sa hinaharap? Ayan. Sabi ni All Things XRP, ang tunay na price rally ay hindi magmumula sa pagtatapos ng kaso, kundi sa mga susunod na hakbang ni Ripple pagkatapos ng settlement. Kaya ano nga ba ang mga hakbang na ito? Ayan, meron po tayong ilan dito na mga hakbang kung saan ay una ay ang bagong partnerships. Yan, kapag nakipag-collaborate itong si Ripple sa mga malalaking kumpanya o financial institutions, mas lalawak po ang paggamit kay XRP. Yan, pangalawa ay ang pagpapalawak po ng kanyang utility. Yan, kapag mas maraming real world na application sa XRP tulad po ng cross-border payments, remittances at saka DeFi integration, mas tataas po ang kanyang demand. At ang pangatlo ay ang strategic moves. Possible rin na may big plays na ginagawa ang Ripple team na siyang makakaapekto sa market sentiment. Kaya ang payo ng mga eksperto ay tumutok tayo sa galaw ni Ripple pagkatapos ng kaso, hindi lang sa mismong resulta ng kaso. Ngayon is ano naman ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Ayan, lalong-lalo na dito kay XRP. Ayan, bilang mga Pinoy
crypto investors dito kay XRP. Yan, para po sa atin, yan, nagtitrade or nag-i-invest dito kay XRP, ay mahalaga po ang lesson na ito. Una ay hindi po sapat na umasa tayo sa hype lamang. Kahit po gaano katunog ang isang balita, kung hindi natin naiintindihan ang galaw ng market, pwede po tayong malugi. Marami pong Pinoy ang bumili ng XRP sa kasagsagan ng hype, lalo na nung tumaas ang presyo nitong ang presyo po nito nitong nakaraang January. Pero marami rin ang hindi nakabenta sa peak price. Kaya ngayon ay naipit po sila sa mataas na presyo. Dahil dito ay kailangang matuto tayong magbasa ng market behavior at hindi lang basta sumabay sa mga balita. Dapat nating tandaan na ang presyo ay nagre-react hindi lang po sa balita kundi sa emosyon ng market. Ang tamang diskarte bilang investor ay magbantay po tayo sa fundamentals at saka long-term developments. Kung ang mga galaw ni Ripple ay talagang makakatulong sa adoption ng XRP, doon po natin makikita ang tunay na pagtaas ng presyo. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay makatwiran ang sinasabi ni All Things XRP. Bilang isang project, si Ripple ay may potential talaga, lalo na sa global payments. Pero ang market ay hindi po laging rasyon. Hindi porket may magandang balita, itataas agad ang presyo. Tama rin na huwag tayong maging kampante. Hindi po sapat na matapos ang kaso para sabihing solved na ang lahat. Ang tunay na value na XRP ay magmumula sa kung paano po siya gagamitin sa totoong mundo. Kapag lumawak ang adoption, mas lalaki ang demand. Kung ikaw ay isang long-term holder, mas mainam na mag-focus po sa updates ng partnerships, ecosystem expansion, at saka regulatory clarity. Pero kung pag short-term trader ka naman, huwag mong gawing basihan ang hype lamang. Aralin mo ang charts, bantayan ang volume, at saka mag-set up ng strategy. Ayan, sa kabuuan, ngayong alam na natin na maaring wala ng malaking rally pagkatapos po ng SEC case na ito, mas mainam po na paghandaan ang susunod na galaw ng market. Bantayan natin ang mga bagong balita tungkol kay Ripple. Subaybayan ang mga possible partnerships at higit po sa lahat, patuloy tayong mag-aral at mag-ingat sa ating investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.